Miss Catherine Bernardo unexpected visitor sa kanyang launch. Abay tila baga hindi pinapasok ni Mama Min. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And now let's talk about Miss Catherine Bernardo. No, matapos po kasi na i-announce at talagang kumalat po sa buong social media world ang ilan sa mga balita patungkol nga na doon po sa inilabas na news ni Mr. Ogie Diaz patungkol kay Daniel tsaka kay Miss Kayla Estrada. Ang dami na po mga talagang naglabas ang mga hindi kagandang mga salita, no, nanggaling po sa fans netong si Daniel at tsaka ni Kayla Estrada. Marami pong nagko-compare dito po kay Kayla tsaka kay Catherine. Sa isang app nga po na Reddit kung saan pinag-uusapan nitong Kayla Estrada 1 and Catherine Bernardo 0. Sabi po ng ilan sa mga comment dito na sabi dyan, Catherine literally chose this over fighting with the people. Tapos nakalagay po yung picture ni Mayor Lucena na si ito pong si Mayor, no? Tapos meron pa pong nagsasabi na ito nga yung comparison between them, ha? Sabi diyan, patawa ano daw laban ni Kayla kay Catherine. Nyahahala. Sa legs pa lang Catherine nyo, pwede nang mag-wheelchair si Kayla. Straight daw. So yun yung ilan sa mga parang grabe po yung comparison na ginagawa nila between Kayla Estrada and Miss Catherine Bernardo, no. Tapos may mga nagsasabi pa sa Reddit na lumalabas lang yang si Catherine pag may project na kailangan ng suporta ng madla. Pagtapos ng project, wala na. And then sabi pa, grabe din manggagamit si Ate Girlie after kumita ng pagkalaki-laki sa HLA. Di na pinansin si Alden, panay cancel ng events or pag may award siya, edi siya nagpapakita. Napakawalang hiya niya, man na siya sa jowa niyang trapo. Girl, puro commercial ads nga lang yan, pati sa IG, puro promo, ew. So, sabi pa ng isang tao dito, kung nasa Pinas pala si DJ ngayon, baka dyan pa lang, may hard launch na sila ni Kayla. Meron pang nagsabi dito na naging green flag looking patuloy si DJ dahil sa iyo, Diyos ko. Sabi ko, I know cheater yang si Daniel and I will never defend him from that. Though to be fair sa kanya, ever since talaga consistent vocal yan sa politics on the liberal side. I also get into disappointed mga tao kay Kat kasi dati naman niya maingay pag-campaign but ngayon nalilink na sa trapo bilang tahimik. I love Kat, kaso ba't naman ganyan choices mo sa lalaki? So please don't compare them. It's an insult kay Kayla na hindi naman nakikipagkompetensya dun sa isa. Matagal na siyang vocal sa mga ganitong bagay. Actually, Miss Catherine also is hindi naman din siya nakikipagkompetensya with Kayla Estrada. Kung sa term po sa showbiz, meron na pong Catherine Bernardo bago pa po lumitaw ang isang Kayla Estrada. So, sa mga politics naman is talagang ito talaga yung niya nakikipaglaban din naman si Miss Catherine Bernardo. Nakita niyo naman po during the campaign period of Miss Leni Robredo, nandun siya para po talagang suportahan, 'di ba, yung dating Vice President na si Miss Leni. So ngayon nga lang medyo talagang absent po siya dun po sa nasabing Trillion Rally. Kaso nga lang ang dami po talagang mga hindi kagandang komento patungkol dun. So in line with this, meron din po tayong nababalitaan na dun po sa kanya pong opening, meron daw po or si Yorme nasa opening ng negosyo ni Catherine Bernardo. Ang kwento, nauna na naming naisulat kapon ng grand opening ng bagong business si Catherine Bernardo sa San Juan. Pero ang panibagong chika sa showbiz police ng Abante Radio, how true ha, naroon daw ang sumuporta. May mga hindi naniniwala
nandun daw ang rumored boyfriend ng aktres na si Mark Alcala para sumuporta. May mga hindi naniniwala dahil wala naman daw kumalat na larawan o video ang dalawa. Pero may mga nagchika na nasa loob lamang daw ng sasakyan si Mayor at hindi bumaba. Wala rin daw press ang naroon. Naroon din daw sa grand opening ang ina ni Catherine na si Mama Min. Hindi ba't napapabalita rin noon na di ito boto kay Mayor? Kaya ba hindi bumaba ng sasakyan o sadya lang na gustong maging pribado sa pagdalo ni Yorme? Samantalang hindi naman ito ang unang pagkakataon na napabalitang magkasama sina Catherine at Mark. Matatandaan na sa naiya sa pagpunta ng aktres sa Australia. Last July ay nakita rin si Mayor umano sa airport na paalis din. Bago yan ay napabalita rin na spotted daw ang dalawa na nag-date umano sa isang restaurant sa BGC ng June at ipinasara daw ang buong resto para walang kumuha ng video at pictures. So abangan na lang natin sa tamang panahon kung anong real score talaga sa dalawa. So ito po ang ilan sa mga balitang nagsisirculate ngayon sa social media platform at sa lahat po ng mga social media world and sa showbiz. Talagang pinag-uusapan po ito na ito po daw di umanong si Yorme or yung mayor ng Lucena, yung rumored boyfriend niya, bukod po kay Mayor Zamora. Na pumunta po doon na mayor ng Green Hills, 'di ba? Doon po sa lugar ng San Juan. Meron pang isang mayor na nagpunta at sinasabi po nila na naispatan daw ito na naroroon lang sa loob ng sasakyan. So, ang point of view ko lang with regards to this is that naroroon ka na tapos hindi ka pa bababa. Anong klaseng suporta meron ka? At saka pinagtatakan ko kung totoo talaga itong mga chika na to, bakit hindi ba kayang ipaglaban ni Catherine at ni Mayor yung kanilang relasyon? Just in case. At the same time, hindi ba kaya ni Mayor na ipakita sa publiko kung gaano niya talaga sinusuportahan si Catherine Bernardo? Well, in fact, hindi rin naman makakasira, 'di ba, sa credibility ni Mr. Mayor yung pagiging jowa niya kay Catherine. Yun nga lang, medyo nababahiran po ng hindi kagandahang mga salita itong si Miss Catherine Bernardo nang maling po siya dito po kay Mayor Lucena kasi parang sinasabi nila na trapo daw itong si Mayor, ganyan. Pero base naman po sa kanya mga records, maganda naman po yung naging patakbo niya, no? Doon po sa kanya pong kinasasakupan. Maaaring yung mga nagsasabi na parang trapo itong si Mayor, yun po yung mga anti-Mayor para kay Catherine. As of this moment naman kasi, kahit ano pong balitang mga naglalabasan na yan, di natin kayang paniwalaan not unless na maglabas kayo ng resibo na totoo nga. Kasi everyone is capable to fabricate the story. Pwede po tayong magtahi-tahi ng mga storya. Pwede tayong mag-imbento ng storya para dyan. Pero ang resibo pa rin talaga makapagtuturo kung ano ang katotohanan. So, the truth is, there's no mayor there. Wala pong video, walang mga photos. At tanging mga mga parang word of mouth lang ang nagsasabi. No, pero wala silang mailabas na resibo. Maaaring ibang tao, yun nandun sa sasakyan na tinutukoy nila, hindi natin alam, 'di ba? So, wala naman po talaga pang confirmation with regards to this news at sa chika na ito. At pati nga po yung pagli-live-in po ng dalawang ito ay talagang na-debunk na dahil nag-apology na rin si Mr. OG Diaz, 'di ba? Parang binawi na rin nila yung balita na yon na hindi nga daw totoo dahil someone from the team or from the dito po sa team ni Miss Catherine ang nag-debunk ng news. So, dito po sa news naman ng pagiging supportive ni Mayor sa kanya, wala pa pong mga pag-deny at wala pa rin pong pag-amin patungkol sa bagay na ito. Kaya lahat ng lumalabas sa balita na yan patungkol dyan, it's just a speculation. Wala pang confirmation. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.